Ang baba? Ang baba po. So dati na po niyang pinatitingnan yan, Kong? Since February po, alis siya ng alis, punta sa Singapore, punta siya sa Amerika, series of checks up, and at the same time, yung mga, we call it second opinion or ano. Okay, magandang araw po sa inyo lahat, and welcome ulit dito sa ating Yutan Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin, ito pa rin, patungkol pa rin dito sa mga nangyayari, lalo't lalo na sa issue ng DPWH, mga flood control projects mga kababayan, at involvement dito ni ako Bicol Party List Zaldico mga kababayan. Okay? So ano ngayon ang katanungan natin? Ako Bicol Party List na si Congressman Garbin mga kababayan, inamin nga ba ang mga ginawa ni Zaldico? Ito mga kababayan, pag-usapan natin ito ng mabilisan yan. Comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. Ito, pakinggan natin itong interview niya dito kay Katuning mga kababayan sa Dos Portos. Okay? So, okay. Nakagandahan kasi dito ngayon mga kababayan. Kung napapansin ninyo, kapag nagkabulilyaso na mga kababayan, naglalaglagan itong mga hinayupak na to eh. So kung napapansin niyo, halimbawa, balikan natin yung mga budget briefing sa Committee on Appropriations. I think kahapon DPWH, binanata ni halimbawa Janet Garin, yung DPWH, kung bakit kunwari may na-discover siyang in-insert yung yun naman, so anong pinapalabas doon? Pinapalabas na kunwari sincere si Janet Garin mga kababayan para mapigilan yung mga insertions, at sinong nalaglag doon? Yung DBM. Naglalaglagan sila. So para umangat yung House of Representatives mga kababayan, kunwari nga ginagampanan nila ng tunay yung kanilang trabaho bilang mambabatas, kunwari man na-discover sila. Yung DBM naman mga kababayan, sabi ko last time sa isang video natin, mukhang tao ito ni Tamba kasi sumasang-ayon naman. So hindi sa pagsang-ayon niya dyan, inamin niya na yung executive may problema. Kasi dati pa nga mga kababayan, sinasabi ko na, ang issue kasi dyan, bakit mo nire-release yung mga proyekto na alam mo hindi pinagplanuhan ng DPWH or hindi sinuggest or nirekomenda ng DPWH, pero yung DBM nagre-release ng budget. So mukhang nakikita natin dito mga kababayan na ito nga, mukhang may kinalaman dito yung DBM. Okay? So ngayon, ito, kasi nga nabuko na sila, nabuliyaso na, naglalaglaga na. Gusto ng House of Representatives ipahid doon sa DBM or sa executive. Yung executive naman nung SONA, si PBBM, pinagbantaan yung House of Representatives. Pero doon lang, pagkatapos nun, wala na. Wala na. At ito ngayon, pag-asa natin dito, na sana hindi ito mapigilan, hindi ito mabara nila, si Mayor Magalong, si Sara Duterte, si Toby Chanco, Congressman Ungab. So ilan lang ito mga kababayan. At ito na nga, nangyayari dito ngayon, yung mga Duterte, ang mga kaalyado ng mga Duterte, inunahan na siraan sa mainstream media mga kababayan, lalong-lalo na si Senator Bongo. Of course, alam natin yan na ang tagal na ng issue na yan mga kababayan. I think nung presidente si PRRD, sinong nag-ingay dyan? Si Sonny Trillanes. Binulgar ni Sonny Trillanes na ang daming kontratang nakuha ng pamilya ni Bongo at ng kanyang kapatid. Diba? Of course, dininay ni Bongo yung kanyang connection doon.
sa kanyang pamilya. Pero yun nga mga kababayan, kung gusto nilang imbestigahan, gusto nilang kasuhan si Senator Bongo, dapat dati pa, di ba? Pero walang nangyari. Ngayon, binalik ulit kasi alam nila, kalyado ng mga Duterte. At kung napapansin ninyo, pinapalabas ng mainstream media ngayon na inalaw ito ni Duterte. Kasi mayroong mga fact-checkers dyan, mga kababayan, iwan ko lang kung anong fact na tinitignan nila dyan, ha? Baka ibang ano yan. So, eto ngayon, ang kagandahan din dito kapag naglalaglagan na sila dito mga kababayan, meron at meron talagang lalabas na impormasyon na pwede nating makuha na tutulong sa atin para maintindihan itong lahat ng mga nangyayaring ito. Okay? So dito tayo mga kababayan sa interview ng 2x2 dito kay Congressman Garbin, mga kababayan ng Ako Bicol Party List. Okay, ito'y aso ni Zaldico. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sole para tulungan nyo ako kung ano yung lumalabas dito, mag-analyze kung ano yung mga sinagot niya dito sa mga katanungan nila ni Katunying, mga kababayan. Okay, so live po tayo ngayon sa YouTube channel natin. Meron tayong Facebook page pero hindi ko pa alam kung paano ito double stream mga kababayan para maka-live din tayo doon sa YouTube. Pero anyway, again, dito live po tayo dito sa YouTube. Comment kayo dyan. Kung gusto nyo yung greetings, shout out. So comment nyo lang kayo dyan mga kababayan. So paki-like po, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Isang buwan na. Isang buwan. Well, tama po. Actually, when he resigned from the chair of the Committee on Appropriation, talagang palagi na siyang nasa abroad sa kadahilanan nga na merong siyang heart ailment. Palagi siya nagpapacheck up. And in fact, Katunying, Jerry, when I talked to him yesterday, sabi niya yung doktor niya found out 9 nagkausap pa sila kahapon mga kababayan, over 60. And the doctor said, we need an extensive checkup on your heart. So, ano po yung 90 blood pressure? 90 over 60? Ang baba. Ang baba po. So dati na po niyang pinatitingnan yan, Kong? Since February po, alis siya ng alis, punta sa Singapore, punta siya sa Amerika, series of checks up. And at the same time, yung mga, we call it second opinion or iba-iba para pinapatingnan niya talaga po. Grabe mga kababayan, pause muna natin ha. Grabe mga kababayan. Nag 90 over 60 lang yung BP ni Zaldico. Nag round trip na. Nag world tour na siya mga kababayan. O kayo dyan, baka mag 90 over 60 yung BP ninyo or mag 140, 150, 160 yung BP ninyo over 100. Pwede na rin po tayong mag world tour mga kababayan. Katulad ni Zaldico, nandun na siya sa Singapore, pumunta na siya sa Singapore, sa US, para po magpa-check up. Ano ba? Hindi na siya nakontento sa Singapore. Ano ba mga doktor sa Singapore, mga kababayan? Hindi na nga siya, wala nga siyang tiwala sa mga doktor dito sa Pilipinas. Pumunta siya ng Singapore para magpagamot. Hindi pa rin siya kontento, pumunta pa ng US. Di world tour. Kasi sabi nila, kasi si BP Sara doon nag-world tour. Hindi ngayon, ito si Zaldico nag-world tour. Wala namang pumuna. Diba? Hindi nila ipupunahin ito kasi dapat si BP Sara lang talaga ang babanatan. Nako, mga kababayan. Ito patuloy natin. Pero so nung makausap niyo siya, anong latest sa condition niya? Yung ngayon, yung 90 over 60 yun blood pressure. Sinabi niya. Then sinabi niya sa akin, sabi ng doktor niya, medyo irregular to, 90 over 60. I think we'll have to undergo other several procedures pa. Medyo irregular pa yung mga kababayan, ha? Surgery ba, Congressman? Katunying yun po ang hindi niya in-emphasize sa akin kung he will undergo surgery. Pero ang malinaw dyan, hindi pa pwedeng umuwi. Ano? Hindi naman sinasabi niyang hindi siya uuwi, but as of yet,
hindi pa natin alam kung kailan siya makakauwi because he was Dahil nga advised dyan sa condition niya. by the doctor of this extensive medical treatment or procedure. Well, mga kasamahan nyo rin naman ang naghahanap kay Kong Saldi. At Grabe mga post mga natin mga kababayan. Grabe no mga kababayan. Ha? Empleyado ka ng gobyerno. Opisyal ka ng gobyerno. Yet, wala kang tiwala sa mga doktor dito. Ano ginagawa mo? Anong ginagawa mong batas dyan? Na kahit ikaw mismo, ayaw mo magpagamot sa bansang pinagsisilbihan mo, assuming nagsisilbi talaga siya. Ha? Assuming nagsisilbi siya. At the same time, hinati daw yung anak niya, o sa ibang balita mga kababayan, hinati daw yung anak sa Boston University. Sino pa mga taga Boston dito? I-comment yung gadget. Magkano tuition ng Boston University mga kababayan? Alam ko, ano lang Boston drama kanta ng typecast yun mga kababayan. Imagine niyo yan ha. Opisyal ka ng gobyerno, doon ka nagpapagamot sa ibang bansa. Opisyal ka ng gobyerno, pinapaaral mo anak mo doon sa ibang bansa. Bakit hindi mo na lang i-improve through sa paggawa mo ng batas, i-improve yung unang-una, healthcare services natin, pangalawa, yung education system. Di ba? Dito mga kababayan, dito pa lang, ganito pa lang, itong action pa lang ni Zaldico, alam na natin na may ginagawang milagro ito. Kasi in the first place mga kababayan, bakit ayaw mong i-improve yan? Di ba? Kasi nga, ninanakaw mo halimbawa pera ng PhilHealth. Anong ginawa nila diyan? Di ba? Kasi simple lang naman, kung ako maging congressman mga kababayan, una kong gagawa ko ng batas na lahat ng empleyado ng gobyerno, opisyal, pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababa, hindi pwede magpa-hospital sa labas ng bansa at sa private hospitals. Tingnan natin kung anong mangyayari sa healthcare system natin. Pero most likely, hindi yan lulusot kasi ayaw nila. Gusto nila sa mga Amerika, mga kababayan. Sa pangalawa, empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, hindi pwedeng mag-aral sa private schools at the same time sa labas ng bansa. Sa tingin nyo, papasa kaya yan? I-comment nyo dyan, mga kababayan. Grabe, Zaldico, mga kababayan, ha? Tapos dati, galit na galit yung mga congressman nung may isang vlogger na nag-post mga kababayan na merong anak ng mga kongresistang nag-aaral sa labas. Yung iba, tayong ordinaryong Pilipino, nahihirapan pang mag-aral sa public schools. Diba? Yung mga congressman galit na galit. Anyway,